madugo para yung aming legislative work tayo magawa pa rin namin. Sana mabalansin namin. May mga lumalabas na pong mga anggulo ngayon na ito ay fourth lead na ipabasura ng impeachment court. Doon, nakita mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga chismoso at sa mga intrigero. Yan number 1 rule. So, ano ba? Hindi po ba na-invite yung mga prosecution panel? Kasi we heard nandito lang sila sa vicinity ng Senado. Wala pa yung munang administrative matters muna. Yung formalidad. So, nag-take out yung presiding officer. Primero, nag-ano yung impeachment court, na-organize na. Nag-take out kami. So, binigyan ng summons. 10 days yun. All these processes must be observed. Pagkatapos, kung nanaisin ng prosecutor na mag-file ng reply, they're given 5 days within which to do so. Pagkatapos, kung merong pre-trial, kung gusto ng partido na pre-trial, kasi kamukha ng regular courts, kunwari gusto nila mag-pre-trial. Yung pre-trial kasi is a stage where some parties may want to stipulate something para mapabilis natin, para hindi na masyadong matagal. Kasi gusto lang naman nating makita rito yung matapos natin ng walang masasabi ang taong bayan. Sir, calendar days, paglilinaw ng po is kasama po ang weekend din po. Simpleng pagbilang ng araw lang po ba yung 10 Talagay ko, yun ang days? nakalagay kasi hindi niya din-distinguish. So, calendar days. 10 araw yun. 10 araw na malinis, tuloy-tuloy. Kasama ang Sabado at Linggo. Pero hindi pa naman naibigay yung summons, di ba? Yan, ano pa. Kasi yung notice ng yung writ ng summons kasi ipadadala yon at least 3 days before yung takdang araw na magsisimula. Anong stage po nung impeachment trial yung haharap na si VP Sara? Pagkatapos na siyempre ma-connect yung issues. Ito nga, di ba sasagot muna siya kung gusto naman ng House na mag-reply, 5 days sila. So, and then, doon tayo mag-uumpisa na. Sir, magandang hapon. Kayo ba ulit sa Blue Parang Ribbon? kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Ano ba yung Blue Ribbon? Yan ang ano eh, no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang ano yun, nasa sa kanyang mandato. Kung anong call niya, di ba? May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Yan, sila umiikot, minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing po. Nag-ano pa lang naman sila eh, kayo naman. Halimbawa ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Sino na nila pupuntahan? Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Ito sabi ko, I just have to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin yung sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating araw na yun. Ako, wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang.
Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensya na kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila ngayon. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron na tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng OSD, di ba, enforceable. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify na-solidify yung ang samahan majority ng after nung At what happened on nakonsensya ba Wednesday? si Senator Mikan I nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba nag... Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Wala akong Sabi niya sinasabi. kanina, Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Sen, thank you so much. Ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala Senado. kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba, nung nagtutukan? Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang
nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakakalahati. Bigla nga, peputukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during the time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon at sasabihin, meron daw, may kinukuhang susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magseset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano po bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagseserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo,